Ngayon ang aking ika-18 kaarawan. Pero, malapit na akong mamatay. Guyuyan, alam mong ako ay espesyalista sa leukemia. Bakit mo ako niloloko? Ginagawa mo lang akong makaramdam ng kagalit sa iyo at sa iyong ama. Huwag mong sabihin na kanser na. Kahit mamatay ka na talaga, di ako iiyak kahit isang patak. Inay Wine, maligayang kaarawan. Inay. Dr. Layang. Lion, ang bracelet mo ay gawa sa damo. Malapit na itong maputol. Tita, tinitingnan mo siya. Palagi kang nakatingin dito. Kaya nga, bibigay ko sa iyo ang totoo. Gusto mo ba? Dr. Layang, maaari mo bang ibigay sa akin ang aking cellphone? Gusto kong tumawag sa aking nanay. Isang beses lang, hindi ito magtatagal. Tama. Sasagutin ba ng nanay ko ang tawag ko? Nanay, Guyuyan, nagsabi ba ako na huwag akong istorbohin habang nagtatrabaho? Bakit wala kang kaalaman gaya ng kapatid mong babae? Nanay, may sakit ako. Pwede bang pumunta ka rito at tingnan ako? Anong sakit mo? Malubha ba? Nanay, may leukemia ako. Ito ay isang sakit na walang lunas. May 1 linggo na lang akong natitira. Nanay, pwede mo ba akong alagaan? Okay lang ba? Ikaw ay nanloloko sa akin. Nanay, hindi ako nanloloko. Si Guyuyan, sinasabi ko sa iyo, nagustuhan mo na noon. Ito ng laro. Tama rin yun kay tatay. Pinagdadaanan nila akong may malubhang sakit. Pinipigil nila akong umalis. Dahil sa inyong dalawang, mga kasinungalingan ng magulang, wala na akong makakita ng huling pagkakataon kay Ginoong Osiango. Nana, pasensya na, mali ko lahat ito. Patawarin mo ako, gusto ko lang na, huwag kang umalis sa akin. Si Osian ay aking unang pag-ibig, siya ang pinakamahalagang tao sa aking unang kalahating buhay. Ngayon parang, ikaw ay katulad ng iyong ama, nakakapangdiri. Nanay, ay, yan. Yan, kapit ka, yan. Nanay, tama ang nais mo. Talaga akong namatay. Matutuwa ka ba? Pagkatapos malaman ito. Yan. Wala pang ilang taon si tatay natin nang mamatay. Sinabi mo na ang nanay ay nag-alaga sa iyo ng ganoon. Narito ka na. Nawala ng anyo dahil sobrang ligaw mo. Sige na. Nanay, maaari pa ba akong tawagin kang nanay? Tulad ng dati. Nakuha na kita at dinala sa bahay. Pero pagkatapos nito, ay magiging bahay mo na ito. Pero, alalahanin mo ha, na pinakaayaw ko, ay yung katulad ng tatay mo, na manloloko. Narinig mo ba? Nanay. Ano? Yunksi, nagkakain ka ba ng mabuti sa bahay? Nagkain na. Ang amoy niya bawat araw. Binilhan mo ako ng maraming masasarap. Talaga? Kain ka pa ng kaunti. Tumaas ka ng gusto. Yun. Ito ang ate mo, Guyuyan. Nanay, pwede mo ba akong halikan? CJ, halika. Yayakap kita. Salamat, nanay. Nanay, kung hindi dahil sa ate, umiiyak na ayaw kang umalis. Kung makikita mo ba, ang huling mukha ng tatay ko. Nanay, huwag mong gamitin ang mukha mo para makuha ang awa ko. Kung hindi dahil sa panlilin lang yun ng tatay mo, hindi ko matatagalan ang huling panahon ni Imarin. Ang pinaka-hate ko kasi ay ang mukha mo na pare-pareho sang yun ng iyong tatay. Cloudtide, dumating ka na. Mag-sit down ka.
Cloud Tide, dumating ka na. Mag-sit down, Cloud Tide. Nagluluto si Mama para sa'yo. Lalalala. Dumating ka rin ba? Para agawin si Mama sa akin. Hindi naman. Namatay si Lola, at wala na akong mapuntahan. Gusto kong sumama kay Mama. Gusto ko ring makasama si Nanay. Ayaw kong bumalik sa ampunan. Ngayon siya ang aking nanay. Hindi ikaw. Anong nangyari? Ah, Yongsi. Halika, Yongsi. Anong nangyari? Ito. Ano kaya ito? Nanay, sana lang makahanap ako sa iyo. At hindi ko na lang. Narito. Nanay, wala akong problema. Ang kapatid ko ay hindi intindihin. Nagpaalam lang siya. Si Yun si talaga'y hindi intindi. Ikaw ang tumakbo sa gitna. Dapat kang masaktan. Mag-ingat ka na lang next time. Baka mo na lang. Natakot kang masaktan ng mama dahil sa pagkawala ni Doki Doki. Kaya sinadya mong mapahamak ka rin. Papanghin mo na naman ako, ha? Mama. Hindi ko po. Hindi mo po. Bakit naman kaya umiyak si Yuxi? Teka, pareho pa rin tayo ng dati. Mahilig magpanggap at manloko. Talagang walang pag-asa. Tara. Nanay. Sobrang sakit ng ulo ko. Humingi ka muna ng tawad at umamin. Sisimulan ko, Nanay. Tiyak na aalagaan kita mula ngayon. Magandang pagtuturo sa iyo. Nanay. Talaga akong hindi nagpakilos sa kakaibang kapatid ko. Wala akong kasalanan. Patuloy ka pa rin kaya ng paglalantad ng mga lihim mo. CJ, bumaba ka. Bumaba hanggang makuha mo ang tamang gawin. Umalis. Mama, ako ang tunay mong anak na babae. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Hangin. Magpatuloy. Yan. Sa wakas. Mamamatay na ba? Hoy, alam kong nagkamali. Sabi ko na nga, basta't aminin mo ang pagkakamali mo. At handang ituwid ito. Aaminin kita bilang anak. Ayan, Feng. Ako ay doktor sa ikalawang hospital. Doktor Layang. Ano? Guyuyan. Ayaw niya dahil sa dugo na cancer. Ay namatay. Nais kong dumalaw ka. Sa ikalawang hospital. Sapat na. Sabihin mo kay Guyuyan. Wala akong oras. Para makipaglaro sa kanya. Kung talagang gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang. Mamatay na lang. Huwag mo akong lokohin gamit ito. Paano mo magagawa yan? Kawawa naman ang batang ito. May sakit na siya ng 6 na buwan. Walang bumisita mula sa pamilya niya. Talaga, paano mo nagagawa yan? Ang sakit ng chemotherapy. Hindi niya nakaya ang sarili niya. Parin kasi naming walang nangyari. Baliwala lang kaming mag-alala. Ang galing-galing ng batang babae na ito. Kasi yung pangalawa ng hospital ng lungsod ng Zeng. Paano kaya naniniwala ang ina na siya ay naglalatang kwento? Kasi yung pangalawa ng hospital ng lungsod ng Zeng, siya ay naglalatang kwento. Ayusin mo ito. Mga susunod na bagay, ayon sa hiling ng ina. Makipag-ugnayan sa mga kaugnay na departamento. Simulan ang mga proseso ng donasyon. CJ, paano siya naging karapat-dapat bilang isang ina? Layang. Naiintindihan niyan, Mama. Alam niyang nalungkot ka para sa kanya. Pambansang ospital. Siguradong masaya siya sa ikalawang pambansang ospital ng Zengshen. Ayusin mo siya. Iayos mo ang kanyang hitsura. Bagong adulto pa lang ang batang babae. Ito ang pinakamagandang edad para sa kagandahan. Pero dahil sa chemotherapy, napaligiran ng buhok. Asia's Jim. Outer. Inay, ang bait mo. Itong bag. Matagal ko nang tinitingnan. Hindi ko akala na susundin mo ang 1 buwan na sahod mo para bumili para sa akin. Masarap kung ganoon lang talaga. Kumita ako. Hindi ba para ipagmalasakit mo ako? Salamat, Nanay. Sa susunod buhay, sisikapin ko talaga na maipanganak muli bilang anak ng aking ina. Sa puso ko. Matagal na kitang itinuturing na anak. Ay nga pala, hindi ka ba agad nakanegatibo 18 taon ka na ba? Sa oras na iyon, dapat mag-ayos ka ng maganda. CJ, susundin ko ang utos ni Mama. Mama, ibibigay natin kay ate. Bumili ka rin ng ilang damit.
para hindi siya maligaw ng landas. Guyuyan, bakit mo ninakaw ang kwintas ng kapatid mo? Hindi ko ninakaw. Yuyan, kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang kay mama. Pero ang pagnanakaw ay ang pinakamababang asal. Kung hindi mo ito, itatama ngayon. Hindi ba? Kapag kulang ka sa pera sa hinaharap, uuwi ka na. Magpapatay at manggagahasa ba? Hindi ako nagnakaw. Nanay, paano ko sasabihin? Para maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Itong kwintas, nandito lang po ito sa loob ng iyong kwarto. Tinerhan natin ito. Hindi mo po ito kinuha. Paano naman? Nakalakip ng mga paa ito. Ano po ba ang nangyari? Ma'am, huwag kang magalit na masyado. Talaga naman. Kung gusto mo, ang kwintas na ito, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo. Bakit mo pa kailangan magnakaw? Sinabi ko na, hindi ako nagnakaw. Hindi ko rin alam, bakit nandyan, sa ilalim ng aking kumot, kung hindi kayo naniniwala, edi magreklamo na lang kayo. Tama na. Nagustuhan mo ba maging bilang bato? Alam mo ba iyon? Kung malalabas yan, ang buong buhay mo ay magwawakas na at di na akong magiging tao pa. Mabuti pa, hindi na lang. Ikaw, bigyan mo ako ngayon, mag-umpisa ka na umalis. Kung hindi ka mag-aamin, huwag kang makabalik at huwag kang maging anak ko. Huwag nang tingnan ang iyong kapatid. Nararanas mo na naman ang iyong tungkulin magsinungaling. Kahapon ay binayaran ko ang isang tao upang tumawag sa akin. Sinabi niya na may malubhang sakit siya at patay na daw siya. Nanay, saan si ate? Sigurado akong hindi niya sinasadya iyon. Siguro ay gusto lang niyang ipagmalaki ka. Pwede mo bang mas maging mapagmahal siya? Yun siya. Kung sana ay, kasing masunurin mo ang kapatid mo. Hindi sana ako maging ganito katigas sa kanya. Pero, noon, hindi rin siya nagsisinungaling tungkol sa mga ganitong bagay. TXA, sa akin na lang kaya pupunta ako sa doktor. Nanay, maganda na lang, tayo mag-shopping. Sigurado akong wala siyang problema. Tambin mo akong sinabi. Kaya't gagawin ko. Naiwan ko siya ng 2 araw, para matutunan niya ang leksyon. Guyuyan, ang pinakamamahal na anak ng ina, ay palaging ako. Huwag mong isipin na maaari mo siyang agawin. Magandang araw. Nanay ba ni Guyuyan? Sabi ko, pwede bang huwag na lang magpanggap? Sabihin mo kay Guyuyan kung babalik siya ngayon at aminin ang pagkakamali. Nanunumpa na hindi na, magsisinungaling at mandaraya, tanggapin ko pa rin siya bilang anak. Si Yuyan ay mabait na bata. Nasa morgue ang kanyang katawan. Kung hindi ka pa darating para kunin, ipapadala na ito sa autopsy. Baka hindi totoo yan. Walang tao dito. 2 beses na akong tinawagan para lokohin. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Nanay, kanino ang tawag? Tawag mula sa 2nd ospital. Tumawag sila sa akin. Maraming beses na. Talagang may nangyari kay Daoyan yan. Ano bang sakit niya? Sinasabi nila, leukemia. Naging may sakit si Guyuyan na walang paunlarin. Nais nitong gamitin ang paraan na ito upang makakuha ng pansin kay nanay. Ngunit ilang araw na lang, nakakita ako ng kapatid ko sa malaking palengke, kasama ang isang batang lalaki sa pamimili. Tumingin na may magandang kutis, malusog ang katawan, walang problema. Talaga bang nakita mo? Pero, si Yuyan, pasensya na, Guyuyan, tiyak namang mamamatay ka rin. Bago ka umalis, huwag mo nang hayaang maabala pa ang mama mo. Ay naku, mama, akala mo ba kaya kitang lokohin? Sinasabi ko na nga ba, yung batang namatay, hindi ka tinatamaan ng hangin, hindi ka nababasa ng ulan. Hindi pa ito kasing hirap ng sa orphanage na dinaranas mo. Paano ka magkakaroon ng leukemia? Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Umuwi ka na ng maaga. CJ, paalam, mama. Chuan, kape, gusto kong tingnan. Kung talagang may sakit si Guyuyan. Talagang patay na, katulad ng kanyang buhok. Hindi pwede. Hindi pwede. Talaga hindi pwede na malaman ng nanay ang bagay na ito. Kung hindi, malulunod ako sa orfanato. Tanggapan ng pagbabahagi ng katawan para sa donor. Talaga akong, dapat talagang pasalamatan kita. Pasalamat sa iyo na patay na at wala ng buhok. Alinlangan na iilisan mo sa akin. Isa lang ang ibibigay ko. Ito ang basura at kasama mo, maglaho tayo. Pagkatapos, kapag hindi na makahanap ng matagal ang nanay, malamang na malilimutan ka na niya. Ogu.
doktor na si Dr. Feng. May balita mula sa ospital ng dalawang doktor. May pasyente na may dugo na kanser. Nagpapadala ng katawan pagkatapos mamatay. Tama yan. Kahapon pa yung iyong seminar. May natuklasang katawan na para sa pag-aaral. Ang matyaga kong si Zeng, isang taong nagpapasikmura. Ano nangyari sa'yo? Unang tao ng Zengsheng. May iniisip, unang tao ng Zengsheng. Hindi ba tungkol sa batang iyon? Kahapon, may tumawag sa akin. Ano sinabi? Sabi niya, may late-stage blood cancer siya. Malapit na siyang mamatay. Sabihin mo na, nabubuhay tayo araw-araw na magkasama. Nagkasakit ba siya? Hindi ko ba alam? Pero halos 2 buwan ka na. Hindi umuwi. Hindi mo alam. Na nag-aalala ako sa kanya. May nangyari sa isang tao sa bahay. Kaya, naghanap ako ng isang tiyahin. Lahat ng kailangan ko sa pagkain, damit at tirahan. Walang kulang sa kanya. Pero itong batang ito, wala man lang siyang naisip na kabutihan ko. Buong araw siyang, hindi ito kasinungalingan. Ito ay panlilinlang o pagnanakaw. Natutunan lahat ito mula sa kanyang tatay. Sabi nila, walang galit ang mag-ina na umaabot sa kinabukasan. Kaya makipag-usap ka kayan yan, nang maayos, para hindi ka magsisi. Sa hinaharap, mag-move na ako, Dr. Feng. Si Feng, pupunta muna ako doon. Ay yan, sa susunod na iyon na, huwag nang magsinungaling. Papatawarin ka pa rin ng nanay mo. Magkano ang kinakailangan mo? Ilalagay ko sa iyong account. Tita Zhang, nagbalik si Yan sa bahay kahit na? Hindi. Ang nanay niya ay hindi na nagbalik ng matagal. Naging mas malikhain siya ba? Siya ang unang sumisinungaling. Sinabi ko lang siyang dalawin, at saka talaga siyang umalis sa bahay. Bagamat ako'y isang estranghero. Ngunit, nais ko ring sabihin sa iyo, si Mayan ay talagang masunurin. Sa araw-araw, hindi lamang siya tumutulong sa mga gawaing bahay. Kapag may sira ang damit ay siya na ang nagtatahi. Napakamaingat at masipag na bata. Paano siya magnanakaw? Sige na, Tita Zhang. Ako ang kanyang ina. Ako ang pinaka-nakakakilala sa kanya. Sa mundong ito, hindi pwede. Kailangan ko pang hanapin siya. Patay na batang babae. Saan ka ba nagpunta? Guyo yan. Dahil patay ka na. Huwag mo nang agawin ang lugar ko. Ayan, Yongxi. Inilagay mo ang mga gamit ni Miss Yan. Na nawala. Hindi ba ito masyadong hindi maganda? Tia Zhang, ikaw lang naman. Isang katulong na inupahan ng nanay ko. Isang salita ko lang. At mapapaalis na kita ng nanay ko. Sigurado ka bang gusto mong magsalita para sa maliit na ito? Ito. Narito si Gigi Mang yan. Paano namin siya ipapaliwanag? Magtiwala ka. Hindi na siya darating. Tandaan mo, ang tanging anak ng pamilya natin ay ako lang. Kung sakaling lumabas ka at mag-usap kang anumang dili maayos, gagawin kita na hindi ka na makakahanap ng trabaho. At saka, ipapahayag ko kay nanay mo na ginugulpi kita. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Ilagay mo sa basurang ito. Tulungan mo akong ibuga. Magmadali ka. Simula ngayon, ako lang siyang anak ng nanay. Guyo yan. Nanay, bakit kagabi ang gabi nasa opisina na ako? Dahil sa shesh na yan, pinapalain ako. Saan siya? Anong nangyari? Naku, nagpapagal ulit si ate dahil sa'yo. Guyo yan. Guyo yan. Guyo. Ma, anong hinahanap mo, ma? Guyo yan, mga bagay. Bakit lahat ay nawawala? Nang umalis ang ate ko sa bahay, parang dinala niya lahat ng mga bagay. Tingnan ko. Talaga bang kinuha niya lahat ng damit? Nakuha lahat. Wala namang iniwan. Parang talaga, totoo na siyang ayaw na makatulog sa bahay na ito. Maganda ngayon. Ngayong nalaman mo na ang mga small tricks, hindi na ako makakalokohin, di ba? Kinuha na ang lahat ng bagay. CJ, saan ka nagtago? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Guyo yan. Kahit na nagtago ka sa dulo ng mundo, hindi ako nag-aalala. Tanga-tama kang tulad ng iyong tatay. Alam mo na lang kung paano mong kinukulangin ang aking pag-aalala. Huwag kang magalit, nanay. Magawa ko yan para sa iyo. Sama-sama tayong makipag-ugnayan kay kaka. Ipagbigay mo na lang ang tawag niya. Ipagsabi mo sa kanya, kung hindi na siya babalik, ihahaluan ko ng bagong pinto ang bahay natin para huwag na siyang maulit umuwi. Ang kapatid ko siguro ay hindi talaga nakapag-isip ng mabuti. Bukas ang seminar ko. Sinabi mo na ang batang ito. Siguro, nagustuhan niya akong maging walang focus.
sa seminar, at magpakita ng kakaibang pagkakataon. Ganito rin siya tulad ng kanyang tatay. Si Guyuyan, pasensya na. Dahil patay ka na. Magsimula ka nang umalis sa bahay na ito. Magandang araw sa lahat. Ako si Feng Qin. Maligayang pagdating sa ika-5 Medical Symposium. Susunod, pagsisilbing ni Professor Feng ang paglalagay sa katawan ng siya ng isang dakilang propesor at magpapaunlad ng mas malinaw. Palakpakan nawa kayo, si Professor Feng Qin. Dahil sa dugo na kanser ng pasyente, may kakulangan ang paggawa ng dugo, at dahil sa chemotherapy, kaya't ang itsura ay hindi masyadong kaaya-aya. Umaasa ako na, sa susunod na autopsy, ay igagalang ito. Nakarinig ako na ito ay isang batang babae na hindi gaanong matanda, parang ilang araw lang ang nakalipas. Kustodong siya ng mga 18 taon lamang. Narinig ko na sa huling ilang araw, mahirap pa pala kumain, at sa ilalim ng ilong, tuyot ang dugo, hindi kaya pang stop. Bata, huwag kang matakot, pagkatapos maging tapat ang lahat, ang tita mo din ay pipilitin ka, na maganda ang anyo, para makapag-iral ka rin sa ibang mundo, bilang isang magandang prinsesa. Magpasok na. Ang pangalan ng donor ng katawan ay Guyuyan. Guyuyan. Bakit magkapangalan siya sa anak ko? Hindi ba? Daughter ba ni Director Feng yun? Hindi kaya? Pati pangalan pareho pa nga. Bakit kaya? Di siya sa isang ospital nagagamot? Sa halip, namatay siya sa pangalawang ospital. Ang ina niya ay isang eksperto. Anong magagawa? Maaaring mas tumagal pa siya ng ilang taon. Siguradong hindi niya magugustuhan ang kanyang anak na babae. Sila ng ina niya. Napakadelikado ng relasyon nilang dalawa. Nang magkasakit ang anak niya, ni hindi man lang siya bumisita kahit isang beses. Hayaan na lang siyang mamatay sa labas. Itong nanay na ito, anong galit at sama ng loob niya? Ganito na lang ang pagkapuot sa sariling anak. Ang mga sukatan ay lahat normal. Dahil din yan sa mahusay na pagpapalaki ni mama. Hindi lang niya ako pinakain ng masustansya. Pinaplanuhan pa ang aking 3 pangunahing pagkain. Madalas din niya akong pinapasuri at pinapagsanay. Lahat ng ito ay pagmamahal ng mama. Mama, nakuha na rin ang aking medical report. Nan, ay leukemia. Guyuyan. Sinasabi ko na nagsisinungaling ka at gumagawa ng dahilan. Pwede bang palitan mo ito? Ang nanay mo ay isang eksperto sa leukemia. May leukemia ka ba? Hindi ko ba maintindihan? Nanay, titingnan mo ang aking resulta ng pagsusulit. Sis, nararanasan mo na bang gawin ang pagsusulit para sa akin? Nanghihinaos ka ba ako tungkol sa aking trabaho? Hindi ito ginawa ko. Wala akong ganoon. At kailangan pa ng lagda ng 2nd ospital. Alam mo naman, mama ay doktor sa unang ospital. Bakit ka pa pumunta sa 2nd ospital para sa check-up? Takot ka lang na mahuli, di ba? At saka, yung mga ganitong report sa check-up, madali lang makuha online. Nag-download ako ng marami. Anong ospital ang gusto mong ilagay na red na bakas? Ina, ayaw mo bang maniwala sa akin? Sige na, sige. Ano naman ang plano mo ngayon? Talagang sakitin ako. Sige lang, sa mga araw kong buhay pa. Sana mas maraming panahon para sa'yo. Ang paraan mo akong kasama, ay pahirapan ako at mag-alala ka. Hindi kita kailangan. May Cloudy na kasama ko. Mas mabuti siya, mas mature ka pa sa akin. Hindi ka magiging sanhi ng aking lungkot. Ikaw, mas mabuti na huwag kang lumitaw sa harap ko. Ang pinakamahalaga mong gawin para sa akin. Siguro. Talaga bang nanay siya? Biyanan. Hindi siya anak ko. Tanging pangalan lang naman natin. Natakot ako. Nagising ako bilang tunay niyang anak. Kahit gaano ka kasama ang sarili mong anak, hindi mo mapapansin kung patay na siya, di ba? Guro Feng, kumusta ka pa? Guro Feng. Simulan na natin. Director Feng, sa ganitong sitwasyon. Noong nakaraan, nakita ko na rin may namatay dahil sa leukemia. Ang teacher namin ng dissecting, mas matanda siya kaysa sa kanya. Ngunit hindi siya. Ganoon din katakot-takot. Nanay, tingnan mo. Yan, maglaro ka lang.
Huwag kang makialam sa akin. Okay. Ami yan. Ami yan. Inay. Naguguluhan ako. Pasok. Ami yan. Huwag kang takot. May nanay ka. Mama. Hindi ako masakit. Huwag umiyak, Mama. Hindi masakit si Mama. Basta't andyan si Mama. Hindi natatakot si Yan Yan. Yan Yan. Dr. Feng. Walang anuman. Magpatuloy tayo. Walang posibleng mangyaring ganito. Ito ay tiyak na hindi ang aking ina. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Ngayong araw. Salamat, Professor Feng, sa iyong pagsisikap. Ang seminar na ito ay may malawak na impluwensya sa industriya na hindi dapat maliitin. Kamusta? Gusto ko sanang magtanong tungkol sa impormasyon ng guro na ito. Maari mo bang ipakita sa akin? Pero ang sitwasyon, walang kasing kayarian ang kanyang gawain. Tama. Ngunit kakaiba ang sitwasyon na ito. Naging buhay niya, walang suporta mula sa pamilya. Pagka-aking sakitin, palaging siya nagtrabaho para makapagpatsemo. Para siyang gumagawa ng kaugnayan. Paano nagkaroon ng ganitong mga walang responsibilidad na magulang? Anong kondisyon na ng batang ito? Wala bang kahit kaunting kaalaman? Ang yumaong ay yumaon na. Wala tayong magagawa sa sinabi pa. Naiintindihan. Magpatuloy tayo. Director Feng, bakit may maliit na bahagi sa kanyang ulo na may mga bakas ng pagsasara ng buto? Ito ay dahil sa pagkakabangga ng biktima bago siya namatay. Ito ay paghilom ng bungo. Maghintay, nariit ang ulo. Sa ganitong lugar. Parang dinima yan. Pasensya, hindi ito sumusunod sa mga alituntunin. Tama si Professor Fang. Confidential ang mga datos. Alam ko. Kaya lang, ang guro na ito, pareho ng pangalan ng anak kong babae. Ang lugar ng sugat sa ulo, ay pareho. Talagang hindi ko maiwasang mag-isip. Ngunit ito, ang anak na babaeng niyo ngayon, ay buhay pa o patay na. Hindi mo maaaring, hindi malaman ito. Ito, ay, tama. Tanging ang batang ito. Ang batang ito'y kawala. Sinabi ko sa kanya, at lumabas siya ng bahay. Wala na akong ibang magawa. Tama, Guro Feng. Walang problema ang lola para sa kanyang anak. Ano ang mga alituntunin? Naintindihan ko. Ganito na lang ba ang okay? Hawakan mo ang iyes ko, para magpasuri. Ganyan, hindi naman siguro masasabing labag sa patakaran. Sige na, sundin na lang natin itong paraan. Ayos. Nanay, bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Hindi mo man lang ako sinabihan. Yun, Gaw. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Nakipag-ugnayan ka ba sa kapatid mo? Alam mo ba kung nasaan siya? Sister. Sister ay hindi siya nagtanong sa akin kahit na anong panahon. At hindi rin naging maayos ang tawag ko sa kanya. Hindi kami makapag-telephone. Hindi ka rin ba nakakatanggap sa kanya? Narito bang nangyari ang isang bagay? Yungsi. Ang huling sinabi mo, nakita mo, siya kasama ng isang lalaki sa mall. Tama bang nakita mo yun? Nana, bakit biglang tinanong mo to? Sabi, tama bang nakita mo yun? Baka, may nadiscover siya. Impossible. Hindi pwedeng ako muna ang magulo ng sitwasyon. Inay, anong ibig mong sabihin? Hinala mo ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam ko na hindi ako ang tunay na anak ninyo. Normal lang na magduda ka sa akin. Anak, bakit mo nasasabi yan? Alam ko ring ayaw sa akin ng ate. Ngunit ako, hindi kailanman siya siraan. Tinuturing ko siya, na parang pamilya. Kagaya mo rin. Paano ko naman, magagawa ang ganitong kasinungalingan? Mama, alam kong namimiss mo ang ate. Talaga, pag umalis ako, babalik ang ate. Hindi, basta masaya kayo. Kahit umalis na ako, walang problema. Kasalan, saa? Ako. Hindi ko dapat pinagkakatiwalaan ka. Inay, simula pagkabata, ulila na ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng isang tahanan, na nagkasama tayo ng ganito katagal. Naramdaman kong napakasaya ko na. Halika.
Mama na nga. Mama, hindi ka dapat magtitiwala sa Nanay. Nag-aalala lang ako. Hindi ko alam kung saan pumunta ang ate mo. Eh, siguro naglalaro lang siya. Kapag natapos na siyang maglaro, babalik din siya. Naglalaro. Nakikita ko siyang nasa labas, na nagiging kahihiyan ko. Nanay, huwag ka na masyadong mag-alala. Yongsi, sana ang kapatid mo ay kasing masunurin mo. Telepono ng ikalawang ospital. Kamusta? May kailangan ka ba sa akin? Si Feng Qin, tama? Pakiusap, lumapit ka. Kunin mo ang iyong anak na babae. Ashes ni Guyuyan. Pakiusap, lumapit ka. Bawiin ang iyong anak na babae. Abu-abu ng iyong si Guyuyan. Laman ng buto. Anong sinasabi mo? Abu-abu ng labi. Ang iyong anak na babae. Voluntaryong pumirma sa kasunduan ng donasyon ng labi. Ang tanging natitirang puso ay napapalikha na. Pasensya naman, mangyaring dumating ka agad upang makapagproseso ng pagkuha. Napapalikha. Paano kaya ito'y posibleng mangyari? Nanay. Nanay, anong sinabi ng ospital? Nagpapabigat ka sa akin, nanay. Sinabi mo kaya niyan? Nakita mo ba si Yan? Bakit nga naman sinasabi ng ospital na patay na siya? Hindi ko alam. Tama kasing nakita ko. Maaaring nagkamali ang ospital. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa ospital. Sumpain. Tumawag pa rin ang ospital. Sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong sumunod. Hindi pwede na makita siya ng tunay na kanyang anyo. Pwede bang tanungin, ang tawag kanina, ay galing ninyo ba? Si Guyun yon ang inyong pangalan, tama? Naririto ko na nga, ikaw ba ang espesyalista sa leukemia ng unang ospital? Ako nga. Kami sa pangalawang ospital, ay tumawag sa iyo ng ilang beses. Siyempre, anak mo ito. Bakit? Hindi mo man lang kinuha ang katawan? Ang ibig mong sabihin ay, ako, patay na ang anak kong babae. May leukemia siya. Sa tingin ko, ang sakit na ito, mas naunawaan mo kaysa sa amin. Paano maaaring mangyari? Paano nangyari ito? Nanay, siguradong hindi totoo. Tumahimik ka. Nanay, bakit mo ako sinisigawan? Nagsisinungaling ka pa rin. Sabi mo kasama ng iba, ang kapatid mo sa pamimili. Pero ang karamdaman niya ay dugo. Walang lakas siyang bumaba sa kama. Ngunit tunay kong nakita iyon. Sobra na. Ang abo ng iyong kapatid dito na lang. Gusto mo pa akong tukarin? Ako, bakit kailangan kong maliin ka? Talaga akong hindi alam kung bakit ganito. Ano nangyari? Pakiusap, umalis ka na. Hindi kita gusto ngayong magsalita. Nanay, ang ina ng ate mo ay, ang ina ng ate mo. Sige akong. Sino ka? Bakit mo ako nakikilala? Natulog ako sa tabi ng ate ni mommy. Pinakita niya sa akin ang larawan, yung magandang babae sa itaas. Ikaw yun. Magaling. Sigurado kang gusto ka niya, di ba? Ayun, sabi ni ate yan. Kapag nakaalis na ako sa ospital, sasama siya sa akin para mag-enjoy sa parke. Pasensya na. Ate yan. Maaaring, hindi na siya makasama sa iyo. Bakit naman? Di ba siya hindi nagkasakit? Bata, anong sinabi mo kanina? Sinasabi mo ba na si Yan hindi nagkasakit? Tama, si Yan lang. Sabi mo, ang dugo niya na inihalma ay sildyong dugo. Biliin pa ng kapatid mo. Bakit kaya ganoon? Sinabi ng nanay at kapatid mo, para lang makatakot ang tita nila. Ano bang sinasabi mo? Sabihin mo ulit. Tama ang alaala ko. Ganyan nga ang sinabi ni ate Yan. Paano nangyari yan? Talaga. Sabi ko na hindi ako nagkamali. Noong araw na iyon sa mall. Siya nga iyon, ate. Nanay, ang kapatid ay talagang walang awa. Para lang lokohin ka. Ganitong mga galaw ang ginawa. Ano bang sinasabi mo? Nakasulat na sa puti at itim. Sino ang nag-aartista? Tama nga. May hospital na dokumento dito. Nanay, noong una, maaari pang kunin ang mga resibo ng diagnosis ng ospital. Kaya hindi ba mas madali ang ganto? Ganto nga pala, hindi mas mahirap. Subalit, pero itong abo. Inay, isipin mo, noong una, para makuha ang gusto. Maraming beses ka nitong niloko.
Tama. Yung batang ito talaga, lalong hindi sumusunod sa utos. Kaya tingnan mo. Itong trabaho, hindi mo makikita ang tao o bangkay. Ipapasa lang na abo. Sasabihin na Bon Ash, sino ang maniniwala? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ikaw ang aktres na pinadala ni Guyuyan. Para lang ito para magpaloko ang nanay ko. Si Guyuyan naman, pabilisin mo siyang lumabas. Kung magpapatuloy ito, hindi ko siya patatawarin. Kayo, talagang walang katwiran. May mukha ka pang manisi sa amin. Bilang isang doktor, napakabilog mo sa pag-arte sa kanya. Tumingin ka sa sarili mo. Hindi mo ba kinikilala ang sertipiko ng ospital? Ganitong bagay. Sino man ay kayang magpanggap. Walang sakit ang nanay at kapatid na babae. Paano kaya mamatay? Narinig mo ba? Sinabi ng bata. Tama. Ang batang ganoon. Siguro hindi naman sila kumakatawan. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo ba itinatangi ang loob nito? Ikaw ang anak niya. Tama ba? Tama. CJ, huwag kang magsisi. Huwag ka nang manggulola dito. Gumagawa kayo ng kawalang hustisya sa ospital ninyo. Maagang magbabayad kayo ng karma. Tumahimik ka na. CJ, dahil naniniwala lamang kayo sa sinasabi ng batang babae. Yee, sabihin mo sa tito, totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Totoo nga, siya ang ate yan. Sinabi niya sa akin. Bakit niya sinabi iyon? Kailan niya ito sinabi? Noong unang beses, na lumipat ako sa tabi niya, nakita kong dumudugo siya ng napakaraming dugo. Napapako kong tumors. Ngunit sinabi ni Ian na huwag matakot. Ito lahat ay paborito. Yee, takot ka ba sa dugo? Ang pagpuputol ng dugo at ang dugo na tumutulo, ay masasaktan ka. Takot ka bang masaktan? Mabait na Yee, alam na ng tito. Umuwi ka na muna. Paalam, doktor. Tungkol sa sinabi kanina, narinig niyo ba? Narinig namin. Ano ngayon? Ang dahilan kung bakit sinabi ni Guyuyan ito, ay dahil ayaw niyang matakot si Yi. Hindi ito tulad ng sinasabi ninyo, na nag-aarte. Hindi ito tulad ng sinasabi ninyo, na nag-aarte. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, itong batang ito ay isang sinungaling. Tama. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Tuwing nais niyang makamit ang layunin, niloloko niya ang nanay ko. Talagang nagdusa siya, nanganak ng ganitong bagay. Sige na. Bahala na kayo kung naniniwala kayo o hindi. Sa madaling salita, itong urn, kukunin niyo. Hindi mangyayari. Ayaw kong maniwala. Hindi rin ako susuko sa ganyan namang loloko. Isa-isang tao kang magnanakaw ng pananampalataya. Kayo naman ay umalis kayo dito. Guyuyan, magpapagalaw ka na nga. Guyuyan, nais mong gamitin ito upang ipaglaban ako. Tama ba? Magandang, titingin ka lang kung ililintog kita. Ilagay mo ito. Totoo ito, ang mga paborito. Huwag mo akong ipagsanib. Tama lang, ang kapatid na babae ay talagang sobra ng ganoon ang pagkakataon ngayon. Dahil sa akin, siya'y napapaligiran. Guyuyan, magmadali kang lumabas dito para sa akin. Ang iyong mga gawain, nabunyag ko na lahat. Kung magpapatuloy ka pa, wala na itong kwenta. Matagal nang patay siya, ngayon pa nga, pati abo. Ikaw pa ang nagpakalat nito. Paano siya nakalabas? Dr. Feng, mag-iisip kang mabuti, magsisisi ka. Hindi ako naniniwala. Naglalaro lang ba kayo? Tama na. Magreklamo ako sa iyo. Ang mga doktor na katulad mo, hindi nararapat na manatili sa industriya na ito. Katingin ko, sira na ang ulo mo. Si Guyuyan ay napakabuti. Isang bata, paano magkakaroon ng ina na katulad mo? Talagang malas niya. Professor Feng, sa wakas, natagpuan kita. Lumabas na ang resulta ng GIFI. Ang kopyang ito ay para sa inyo at sa guro na iyon. Ang resulta ng GIFI test. Ito ang kasunduan para sa donasyon ng katawan. Tingnan nyo. Kumuha ng 5 resibo. Paano posible ito? Paano ito posible? Tama iyon, batay sa resulta. Si Guyuyan ay ang iyong anak na si Zheng Chengxi. Paano nangyari ito? Paano mamatay si Yan? Nga, paano mangyayari ito? Ikaw rin ang ate, mga aktor na dinala dito. Kayo ang gagampanan, buong set ng palabas. Tama ba? Mag-arte, kung may pagtutol ka sa resulta nito. Maaaring magreklamo sa pulis. Tama, ako rin dito. Lahat ay totoo, mga bagay na totoo at tunay. Kung hindi ka naniniwala, maaaring tumawag ka ng pulis, o kaya, ipapareport ko na lang. Binabantaan mo ako. Tama na. Ang aking Yan, talagang namatay na.
Namatay siya. Doktor, ang aming yan. Talagang nagkaroon ng leukemia. Matagal ko nang sinabi sa iyo, ikaw ang hindi naniwala. Hindi nagsinungaling si Yan sa akin. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ang nanay ko. Pasensya na. Inay, huwag ka masyadong malungkot, hindi na mababawi ang pagkamatay ng tao. Nawala ang ate, nandyan ka pa. Kung ganun. Noong mga nakaraang araw, yung nag-donate ng katawan. Talagang si Yan. Ako. Ako mismo ang nag-eksperimento sa aking anak na babae. Pero hindi ko siya nakilala. Pasensya na. Inay, pasensya na sa'yo. Pasensya na sa'yo. Nanay, tungkol dito, hindi mo naman kasalanan. Lahat ay dahil sa kapatid na babae na hindi sinabi sa iyo ang kalagayan. Tungkol sa bagay na ito, siyang may kasalanan. Feng Yangtze. Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko. Alam mo ba, ang kondisyon ni Mayan ay naging mas kaseryo na. Siguro sobrang sakit niya. Wala siyang lakas para lumabas at magtrabaho. Baka ako, nakakalito. Alam mo ba, isang salita mo lang, naliwaan mo. Nawala ang pagkakataon na makita si Yan. Ang huling pagkakataon. Inay, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Feng Yangtze. Naalala ko na, noong araw na iyon, ang huling taong nakita si Guiyuyan ay ikaw. Ano nang sinabi mo, pagkatapos mamatay ng anak mo, kaagad naming ipinaalam sa pamilya. Sa huli, si Yan, Feng lamang, ang dumating, sinasabi mo ang hindi totoo. Dito, mayroon tayong mga record, at mayroon ding surveillance. Feng, bakit mo itinagong kamatayan ng iyong kapatid na babae? Bakit ganito? Alam mo na pala, ang lahat. Tama ba? Nanay, hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Iniwan mo ako dahil sa sakit ng kapatid mo. Ayaw kong umalis sa'yo. Ayaw kong lumayo sa'yo. Ang pamilya natin. Mama, patawarin mo ako. Sana'y mapatawad mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nanay, hindi ka karapat-dapat tawaging nanay. Nanay, gusto ko talagang maging anak mo habang buhay. Pero anak din ako sa iyo. Umayos ka. Ito ang pinagsisisihan ko. Ipinapahayag ko na, ikaw ang aking anak na babae. Nanay, anong ibig mong sabihin? Ihahatid kita sa bahay ampunan. Mula sa araw na ito, hindi ka na aking anak. Ayaw ko na ring makita ka. Hindi. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi mo ako pwedeng ibalik sa bahay ampunan. Nanay, nagkamali ako. Kung hindi ka aalis, magtatawag ako ng pulis. Hindi ko akalain na ganito kakabagsik. Para sa babae na si Guiyuyan, kailangan pa niyang putulin ang relasyon sa akin. Ayos lang, basta huwag ka lang magalit, Mama. Aalis na ako ngayon. Hintayin mo lang. Lahat ng kayamanan ng pamilya Feng, mauwi sa akin balang araw. Yan. Mommy, dalhin kita pa uwi. Umuwi tayo. Yuyan. Pasensya na, Mommy. Mommy, dalhin kita pa uwi. Umuwi tayo. Pauwi. Ngayon ay nagsisisi, hindi na maibabalik ang napakabait na anak ni Mama. Doktor, nang umalis si Yan sa aming tahanan, may sinabi ba siya? Sabi niya, uulan na.
Uulan na. Yuyan, ang lakas ng ulan sa labas. Anong ginagawa mo dito? Naghihintay ako kay mama matapos sa trabaho. Bumalik ka na agad. Naroon pa rin si Dr. Feng sa operasyon. Kailangan gawin niya hanggang gabi. Wala na pong problema. Nalimutan ng nanay kong magdala ng payong ngayon. Ayain ay ayaw kong maging basahan ang nanay ko. Talaga kang mabait na bata. Gam. Ayain. Nanay yan. Bakit ka nandito? Umuulan. Walang payong si mama. Natatakot siya na mabasa si mama. Kaya't pumunta ako para sunduin si mama pauwi. Sino ang nagpayag sa'yo na lumabas mag-isa? Alam mo ba, ang peligro sa labas, talagang nakakabahala. Inay, basta umuulan na. Palagi mong tutulungan siya niya na mag-ambag ng payong sa nanay. Bumalik tayo sa bahay. Sige ba? Sige na, sige na. Tara na tayo. Inay, kasalanan ito ni mama. Dapat si mama ang nagbukas ng payong para sa'yo. Aayusin ko na, uuwi na tayo. Sandali lang. Guyuyan. May ilang pa ring mga bagay na naiwan. Sa kanyang pangunahing doktor, puntahan mo na agad para kunin. CJ. Aalis na ako. Bibig. Director Feng. Sa wakas, dumating ka na. Alam mo ba, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi ko alagaan si Yan ng maayos. Kayo bilang magulang, akala nyo isang bag. Madaling sabihin na, pasensya na, tapos na. Siya ay ang iyong tunay na anak na babae. Alam mo ba? Bago siya pumanaw, gusto niyang sabihin sa'yo isang salita. Pero ikaw, ako. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, nanghihingi siya ng mommy. Kahit na kailangan mo ng daan, dapat ay para kay Yan. Alam ko. Ngunit, kung siya ay laging susunod, hindi niya pinapahirapan ang kapatid. Ikalawang People's Hospital ng Zhengsheng. Ako. Titiwag ko talaga ang sinabi niya. Sinasamantalahan ang kapatid niya. Sinisiraan ng buhay. Nang magpasya siyang magpatingin sa ospital, tutulong siya sa anumang tao makakita. Kahit na ang marami, ay nagbibigay sila ng mahabang panalangin. Ganyan ang bata. Paano mo naman magagawang mang-api? Paano nangyari ito? Ito ay alaala ni Yan. Kung maaari. Talagang ayaw kong ibigay ito sa iyo. Dahil hindi ka karapat-dapat na maging ina. Ginang, nandito ka na. Ginoong Yan. Matagal ka nang hindi umuwi. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa kanya? Siya. May mga bagay. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Matagal ko nang iniisip. Sa tingin ko kailangan kong sabihin sa iyo. Anong bagay? Nagsabi si Gen, yung si ilang araw na ang nakalipas, na hindi na babalik si Gen, man niya. Kaya nag-aalala ako ng kaunti. Anong sinabi mo? Nabanggit ko na ito sa inyo noon, Ginang. Gi, man niya. Talagang napakabait niya. Alam ko na hindi mo masyadong gusto siya. Pero, ako ay isang katulong lang. May mga bagay, na hindi ako pwedeng magsabi ng sobra. Pero, sa pagkakataong ito, si Ginoong Yongsi, talagang labis na ito. Pero, hindi ba't si? Yan ang nananakit kay Yongsi. Ito, hindi ba totoo? Paano mangyayari yon? Ginoong Yan. Hindi ko ginawa kailalim ang isang gawain na makakasira sa aking pamilya. Kabaliktaran. Si Gigi Yunti ay siyang pinaglalabanan niya at kapag sinaktan siya, hindi niya kinakaya na ipagsabi sa iyo na busy ang iyong trabaho. Baka mabahala ka. Ay, itong batang ito, napakabait niya sa puso. Laging iniisip ang iba. Hindi. Ito. Yung mga sinabi ni Yongsi at sa akin. Talagang ganito ang lahat. Mas mainam sigurong pag-usapan mo na lang si Miss Yan nang mag-isa. Sa tingin ko, marami siyang sasabihin sa iyo. Yan. Hindi na siya makakabalik. Pumanaw na siya. Ano? Ako. Naantala ko ang kanyang paggamot. Salanan ko ito. Hindi ito possible. Ilaya, ilang araw na ang nakalipas. May naibigay siyang pera sa akin. Sabi niya, ipagpatuloy ko raw ang pagtatrabaho. At sinabing ingatan ko raw ang sarili ko. Ayusin ko raw ang silid ng ginang. Binibigyan kanya ng sweldo. Ang ating kontrata ay matagal nang expire. Kayo ay sobrang abala. Kaya nakalimutan ninyo ito. Si Miss Mama ay nagtitiwala sa akin. Kaya, siya mismo ang lumapit sa akin upang pirmahan ang bagong kontratang ito. Tingnan ninyo. Nakasulat dito na malinaw. Sinabi pa ni Mayan na gusto ninyo ng sikat ng araw.
gusto ng malinis. Sa loob ng maraming taon, ako ang nag-aalaga sa inyo. Sinabi niya na, kung ibabawas ang bagong empleyado, baka hindi kayo makapagsama. Sana mas maging mabuti ako. Ay, ina, talaga itong anak natin. Tunay kang napakaganda. Paano pa niya sinasabi? Sapat na ang kanyang ipon. Kailangan pa niyang isama kayo para maglakbay. Siya ay nagtatrabaho para kumita. Gumagastos para sa kanyang sakit. Kailangan ka pa niya na alagaan. Ginood ginang yan. Sa wakas, ano ang sanhi ng kanyang kamatayan? Dahil sa cancer sa dugo. Cancer sa dugo. Ito, kayo, hindi ba ikaw ang doktor na nagtatreat ng leukemia? Paano mo hindi ito natuklasan? Tita Zhang. Yan. Nang umalis siya ng bahay, may sinabi ba siya sa iyo? Tumakas sa bahay. Paano naman pwedeng mangyari yun? Ginoong yan. Nagbigay siya ng maraming para sa pamilya. Paano siya pwedeng tumakas sa bahay? Hindi. Ako, nakita ko siyang, ang lahat ng gamit, ay ilipat na. Tinanglaw ko rin iyon. Actually, ito ang ginawa ni Galing Cloud. Siya ang ginamit ni Galing Cloud ang mga gamit ni Miss Yan. Hindi ko kailanman nagawang sabihin, dahil natatakot akong matanggal ni Yan Yongsi. Paano mangyayari iyon? Yan. Nalaman ng mama na palagi ka palang nababaluktot. Bilang isang ina, palagi kitang sinisisi ng mali. Ako, bilang isang ina, hindi ko kailanman pinaniwalaan ang sarili kong anak na babae. Kahit isang beses lang. Hindi sana namatay si Yan ko. Ito. Nanay. Ang ganda ng iyong pulseras. Bata pa lang ay marunong nang magpa-cute. Pwede ka bang maging tulad ni Yunxi? Makinig ka naman. Naiintindihan ko na, mama. Araw-araw. Hindi seryoso. Naiimpluwensyahan ka pa ni papa mo. Kunin mo na. Huwag mo na akong istorbohin. Salamat, mama. Hindi ito yung binato ko sa kanya noon. Na ipinasa kanya lang ng basta-basta. At hanggang ngayon, nandoon pa rin siya. Naalala ko na, noong ilang araw nakaraan, nagpapatawa ako kay Miss Yan. Sabi ko, palitan ang aking gintong pulseras ng iyong damuhang ito. Pero sa halip ay sabi niya, ito raw ay regalo ng may bahay. Kahit ginto o jade man ang mga ito, hindi sila kasing halaga nito. Buyo yan. Bakit mo tinanggay ang kwintas ng sister mo? Hindi ko tinanggay. Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kung may susunod pang buhay, siguradong hindi ka na niya sasaktan muli. Ano man ang sabihin mo, naniniwala ako sa'yo. Kwarto. Anong nangyari? May problema ba? Wala naman. Naiisip ko lang, noong bata pa ako sa orphanage. Hindi maganda ang mga karanasan. Pero ngayong kasama ko ang nanay, wala akong kinatatakutan. Eslan, sige, tayo na muna sa loob. Opo. Test? Bakit wala pa yung tao? Nanay, maghintay ka rito muna. Napakadumi at magulo nitong kwarto. Ako na ang mag-aayos niyan. CJ, umalis ka na muna. Hello. Nasaan ka na? Bakit di ka pa rin dumarating? Malapit nang dumating, traffic na. Hello. Kailangan ko na lang mag-isip mag-isa. Nagtatagal na ako sa oras. Hello po. Hello po. Gusto ko pong magtanong, saan po ang opisina ng direktor? May kailangan akong pag-usapan sa kanya. Hindi ngayon nandito ang direktor. Pero, kung may tanong ka, pwede mong itanong sa akin. Maaari ko bang itanong, kung alam mo ang tungkol kay Feng Yongxi? Ay,
Feng Yangsi. Ah, alam ko na. May tatay siyang sugalero. Parang ayaw siyang abalahin. Iniwan siya dito. Sugalero. Hindi yata. Ang tunay na ama ni Feng Yongxi, pumanaw na ba? Ah, hindi ba siya namatay? Noong nakaraan, pumunta pa siya para humingi ng pera sa kanya. Sandali lang po. Ikaw ba ang taong sinasabi mong sugalero? Ito talaga siya. Mas matanda lang siya ng konti kaysa sa nasa larawan. Bakit kaya ganito? Hindi na nga bang namatay si Marinicon? Suriin mong mabuti. Siguro naman, magkakatulad lang talaga ang itsura. Tama, pero, naalala ko ang pangalan niya. Ano yun? Ah, parang pangalan niya ay Hao Hao Haiyang. Distrito, bahay, bansa, Pilipinas. Mandarayang scammer. Ay, swerte naman. O, Xiao Zhang. Itong si, ay dating kasama ni Feng Yongxi sa silid. Siya naman, alam niya ang mas marami kaysa sa alam ko. Paano kung ganito na lang? Tanungin mo siya. May mga bagay pa akong kailangang ayusin dito. Umalis na muna ako. Salamat. Tita, ikaw ba ang amain ni Feng Yongxi? Kilalang kilala mo ako. Paminsan-minsan si Feng Yongxi ay pumupunta sa ama niya. Pero, hindi niya kami pinapayagang sabihin. Kung hindi, siya ang hahabol sa gang. At sisigawan kami. Tita, siguradong ingatan mo po. Huwag mong sabihin na ako ang nagsabi niyan. Totoo bang sinasabi mo? At sinabi rin niya sa akin. Gusto niyang maging anak na panganay ng Feng family. Gusto niyang maging iyong nag-iisang anak. May sinabi pa ba siya? Noong ilang araw ang nakalipas. Pagbalik, palaging sinisigawan ang isang babae na pinangalan ng Guyuyan. Sinabi nilang karapat-dapat siyang mamatay. CJ, naiintindihan ko na. Salamat sa paghihirap mo, bata. Tita, ako. Nanay. 10. 5. Anong ginagawa mo dito? Ako. Umalis na ako muna. Ah, iyon. Nanay, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Sorpresa? CJ, gusto kong makita kung ano pa ang kaya mong gawin. Nanay, tingnan mo. Sino iyon? Tatay, tara na agad. Xiao Qin. Matagal na hindi tayo nagkita. Kuya Haiyang. Talaga bang hindi ka nasawi? Lahat nang sabihin nila ay totoo pala lahat. Akala ko siya ang aking anak na babae. Palagi niyang niloloko ako para paghiwalayin ang relasyon ko sa tunay kong anak na babae. Ngunit, kahit pa patay na siya, niloloko pa rin niya ako. Binigyan ako ng langit ng isang pagkakataon na muling mabuhay. Masaya akong makita kang muli. Talagang sobrang saya ko. Gusto kong makita kayong dalawa na puno ng kasinungalingan. Hanggang kailan ninyong gagawin ito? Kuya Osin, naalala ko noon na may malubhang sakit ka. Bakit ito ganoon kadaling? Nagumaling? Ito. Mahaba ang kwento tungkol dito. Nanay, matagal nang nahihirapan si tatay sa labas. Talagang mahirap ang buhay niya. Takot siya na hindi gumaling ang sakit na ito, kaya hindi ka pa rin matapang na pumunta sa kanya. Nanay, ngayon ay finally, makakasama na nating mag-anak. Ah, talagang binabati kita dyan. Nanay, anong ibig mong sabihin yan? Walang anuman. Gusto ko lang malaman, malaki ang gastos ng paggamot sa malubhang karamdaman. Kuya Marin, paano ka nakalikom ng pera? Little Kin, di ka namin nakikita dahil nagtatrabaho pa para kumita. Habang nagkakasakit, ang hirap ang sakit. Hindi kita masilayan, hindi mo sinagot ang tanong ko. Ito, sige na, Singming. Kahit hindi mo masagot, wala namang problema. Yun Xia, di mo ba gustong makita ang mga magulang mo? Bukas, magpapatawag ako ng mga kilalang tao sa industriya, at pati na rin mga mamamahayag, para ipaliwanag nila sa lahat, ang tungkol sa iyo, at sa relasyon natin. Totoo ba yan, nanay? Ang saya naman. Sige, ayos lang. Mamuhay ka na lang sa labas ngayon. Maghanda ka ng maayos. Bukas, sasamahan ko kayo. CJ. Kinsa, yung matanda na babae na ito. Buo pa rin ang ulo. Ikaw pa rin ang pinakamatagumpay, Tatan. Pag dumaan na ang bukas, ang kanyang ipon at bahay, ay sa atin na, abot na ng ilang milyon ang kabuuan. Haha. Hello. Tulungan mo akong imbestigahan si Feng Yongxi at si Hao Haiyang. Tama nga. Huwag kalimutang maghanda ng abogado para sa akin. Inay, mali ang ina. Hindi na muling magkamali si Mama. Sa mga susunod pa. Mama, nakakaimbitahan ka ng ganito karaming tao. Nga,
Ngayon araw ni Hua, may mahalaga akong sasabihin. Ang totoo, tayo ay isang pamilya. Ayos lang na maganda ang kalagayan mo. Hindi kailangan ganoon kaseryoso. Nga, basta nandyan si nanay, kahit wala na akong iba, ayos lang ako. Talaga, mula ngayong araw. Hindi na ako gagastos para sa'yo. At hindi na rin kita bibigyan ng kahit ano. Sige ba, nanay, ano po ang ibig sabihin ninyo? Hindi ko narinig ng maayos. Ganun ba? Sabi ko, hindi na ako gagastos ng kahit isang sentimo para sa iyo. Bawat sentimos na kinuha mo sa akin, pabalik mo lahat, walang kulang. Ibalik mo sa akin. Inay, ikaw, anong sinasabi mo? Ako ang anak mong babae. Tayo ay isang pamilya. Nga. Mini Kong, anong sinasabi mo dyan? Anong pera-pera ba yan? Isang pamilya. Simula ngayon, ako si Feng Qin. Wala na akong anak na si Feng Yongxi. Ang relasyon natin bilang mag-ampon. Simula ngayon. Tapos na. Anong ibig mong sabihin? Akala niyo ba talaga na tanga ako? Bobo niyo lang akong niloloko buong buhay. Hindi pwedeng mangyari iyon. Akala ko ikaw. Ilang taon na kitang anak, paano mo masabi na ayaw mo sa akin? Ayaw mo lang sa akin. Bakit hindi ko kaya? Nagnakaw ka. Sinisi mo kaya niyan. Pinagsasaktan mo siya, nilalait mo siya. Pinagtatalo mo kami, ang relasyon sa pagitan. Dahil dito, hindi ko siya nakita. Sa kanyang huling sandali, nang ginagawa mo yan. Naisip mo ba, na inalagaan kita sa loob ng maraming taon? Pagkakamali, haha. Lahat ito ay isang pagkakamali. Malinaw na ang lahat. Noong una, binugbog mo ako. Sabi mo sa akin na may malubhang sakit ka. Sa totoo lang, naghanap ka lang ng mayamang babae na pakasalan. Sa huli, nabigo ang negosyo, at pinapayagan mo pa ang anak mong babae, na ipagpatuloy ang pandilin lang sa akin. Ikaw, alam mo na lahat. 13 taon. Kayo dalawa, ninakaw mo ako ng 13 taon. Sa mga 13 taon na to, Diyos ko, anak, nagtiis ng 13 taon. Hindi kita talaga pababayaan. Hindi kita pababayaan talaga. Naku, si Feng Yongxi. Para siyang isang balasubas na tuta. Di nga. Maganda ka talaga, Mayan. Sino ba sa atin dito ang hindi nagkagusto sa kanya? Mga katulad nila, dapat mapunta sa impyerno. Tumahimik kayo sa akin. Anong nangyayari? Matapang sa gawa, takot sa parusa. Inay, bakit mo pa rin ako tinatawag na ina? Ang huling pinagsisisihan ko sa buhay ko. Tanggapin mo na yan, yung taong laging nagsisinungaling. Mama, sana po, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Xiao Qin, hindi ko talaga kayang bayaran itong pera. Pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Wala akong kinalaman dito. Pero kasama kita sa buhay ko. Nang maraming taon, hindi kita kayang iwan. Natatakot ako. Natakot ka? At ano na ang aking ganyan? Natatakot ka ba nung nagkasakit siya? Natatakot ka ba nung nagpapasok siya ng operasyon? Noong una, sobrang tapang niya. Ngayon, ano nang pinapakita niya? Nakakadiri talaga. Totoo lang. Inay, sana'y mapatawad mo ako. Patawarin mo ako, okay lang. Talagang alam kong mali ako. Naligaw lang ako sa isang sandali. Patawarin mo na ako. Mali ako. Di ba niyo alam na mali kayo? Talagang nagsisisi ako. Nahuli mo ako. Mga kasama, simula ngayon, kung buhay o patay ang dalawang ito. Wala nang kinalaman kay Feng Qin at sa akin. Huwag na, muli kayong lumabas sa aking harapan. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Xiao Qin. Xiao Qin. Xiao Qin, nagkamali ako. Guro Feng, saan tayo pupunta ngayon? Panahon na, para sunduin si Yan sa bahay. Inay yan. Dala ni nanay para sa'yo, ang paborito mong bulaklak. Tingnan mo, gusto mo ba? Oh. Tama, nanay. Ito ang singsing na ibinigay mo sa nanay. Nasa suot ni nanay ito. Yan yan. Pasensya na, nanay, hindi kita sinasadyang masaktan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Magagalit ka ba sa akin? Guro Feng, may hawak siyang isang bagay na gusto niyang ibigay sa inyo. Ikaw ba ang ina ni Guyuyan? Ito ang ipinasa niya sa akin para sa iyo. Kilala mo siya niyan? Magandang dalaga siya. Palaging sumasali sa volunteer activities. Tumutulong sa mga batang nasa orphanage. At iba pa, sa mga walang tahanan na matatanda. Opo. Si Yan ay mabait. Napakaunawa. Sinabi niya, pagkatapos niyang mamatay,
Ipinagkatiwala niya sa akin na ibigay ang regalong ito sa inyo. Sinabi rin niya na hindi niya kayo kinamumuhian. Sana sa susunod na buhay ay masaya siyang maging iyong anak na babae. Sana mahalin mo siya. Alam ko, Jingzi, ako ang kinamumuhian ko ay ang aking sarili. Halika. Pinangalanan niya ang maliit na aso, na maliit na ulan. Sabi niya, sana siya ay pwedeng pumalit sa akin upang samahan ka. Inay, kung magkakaroon man ng susunod na buhay, sisiguraduhin kong mamahalin kita ng buong puso.